si Annalyn at talagang gusto niyang hanapin ng kanyang nanay, kung kaya't nagdesisyon itong puntahan yung purinarya para magkaroon daw ng matibay na ebidensya at may complaint para kay Dr. Carlos para mahanap na kung sino talaga yung totoong salarin. At kasama sila Dr. RJ tumulong sa paghanap kina Lynette. Ito namang Lynette talagang nagpupumiglas dahil galit ito dahil tinalian siya ni Dr. Carlos. At nang may kumatok sa pintuan, biglang tinakpan ni Dr. Carlos ng panyo ang kanyang bibig kung kaya't hindi ito nakapagsalita. At nang bumaba itong si Dr. Carlos, yung lalaki pala na caretaker ng bahay ang dumating at mayroon itong dalang mga grocery. At tinanong ng lalaki kung bakit nagiging magkakilala sila ng may-ari ng bahay. At sinabi ni Dr. Carlos na binili daw niya ang bahay dahil tito niya daw ang may-ari nun. At ayun na nga po, may sariling susi din tong lalaki kung kaya't nakapasok ito doon. At pag akyat ni Dr. Carlos, sinabi niya kay Lynette na nabili niya daw lahat ng mga pangailangan ni Lynette kung kaya't wag na daw ito magbori. Pero talagang inaasar siya ni Lynette at galit na galit ito at sinasabihan siya nito na mamamatay tao. At talagang todo sorry naman itong si Dr. Carlos dahil nagawa lang daw niya iyon dahil sa dinamay daw pati ni Irene si Lynette na gusto daw siya nitong saktan. Ito namang si Carlos nagsisinungaling na naman para makalusot kay Lynette pero hindi talaga patitinag itong si Lynette dahil talagang pinanindigan nito na kriminal si Dr. Carlos at galit na galit ito doon. Samantala itong si Annalyn naman nagpasama sa kanyang aling Susan at Ninang Diyosa pumunta sa purinarya, pero bago sila makarating sa loob, yung may-ari ng purinarya inutusan yung kanyang boy na i-cremate na daw si Irene. At tamang pagpasok na aling Susan, tinanong nila yung may-ari kung kilala ba na nila yung babae na sa picture. At nagkukunwari itong lalaki na hindi niya ito kilala, pero halata sa boses nito na parang nagsisinungaling kung kaya't hindi ito tinantanan ni Aling Susan at nila Annalyn. At nang huli tinakot nila ito at talagang sinasabi niya na wala na daw silang patay doon tamang paglabas ng boy. At sinabi nito na ready na daw yung katawan ng babae para i-cremate. Nagduda sila Annalyn at pinilit pumasok doon sa loob ng kwarto kung saan ang bangkay ni Irene ay nandun. Kung gulat itong si Aling Susan at Irene, pati na din si Diyosa. At binidyo ni Diyosa yung mga lalaki dahil sinasabi nito na nagsisinungaling daw ito at pwede daw itong idamay sa kaso. Pero nung huli namin din ng lalaki na inutusan lang daw sila at pinakita niya na rin ang picture ni Dr. Carlos at sinagit din ng lalaki na yun nga po ang nag-utos sa kanila. At laking gulat nila Annalyn at Diyosa, pati na din si Aling Susan. At ayun na nga, si Harry naman kasama si Dr. RG at sila Annalyn, nagtalo silang dalawa dahil talagang pinaglalaban ni Harry na inosente daw yung kanyang daddy at hindi daw magagawa yung mga pinagsasabi ni Annalyn. Kung nag-away silang dalawa at inawat sila ni Zoe at ni Dr. RJ. Habang tumalikod naman si Annalyn, napaiwan itong si Zoe at sinabihan niya si Harry na magiging ready na daw siya dahil hindi daw niya inaasahan ang mga mangyayari dahil kung sino pa yung taong talagang akala mo hindi mananakit, yung pa pala ang kagawa ng kasamaan. At parang napaisip itong si Harry sa mga sinabi ni Zoe. At ayun na nga guys, ito naman si Lynette, unti-unti niyang tinatanggal yung kanyang tali pero biglang dating naman itong si Dr. Carlos kung kaya't nagkunwari itong walang nagawa. At nung huli, gumawa ito ng paraan at nasaktan niya si Dr. Carlos at tatakbo itong lumabas sa kwarto at pababa ng hagdanan, dali-dali itong hinanap ang pintuan at ayun, lumabas siya. Ayun guys, hindi natin alam kung aabutan sa ni Dr. Carlos. Abangan ang mga susunod ng balata. Huwag kaligtaang mag-like, subscribe, and press the bell button for you to notify on my next video. Thank you so much guys. Bye!